Sa gitna ng kadiliman ng pananakop, isang binata ang gumamit ng pluma bilang sandata. Sa malayong Europa, habang malayo sa kanyang bayang sinilangan, isinulat ni Jose Rizal ang isang nobelang yayanig sa puso ng mga Pilipino. Sa bawat pahina, kanyang inilantad ang pagmamalupit ng mga dayuhan, ang kawalang katarungan at ang pagdurusa ng kanyang mga kababayan. Ngunit higit sa lahat, isinulat niya ito upang gisingin ang diwa ng kalayaan. Matapos ang mahabang pananatili sa Europa, bumalik si Crisostomo Ibarra sa kanyang bayang sinilangan, puno ng pangarap para sa kinabukasan ng kanyang mga kababayan. Ngunit hindi niya alam, ang kanyang pagbabalik ay magbubukas ng isang kabanata ng panlilinlang, paghihiganti at trahedya. Kaibigan, kinagagalak kong pakilala ang anak ng aking kaibigan na si Don Juan Crisostomo Ibarra at magsalin. Ibarra, hindi mo naiintindihan ang tunay na kalagayan ng bayan na ito. Ang iyong ama ay filibustero, katirehe, at taksil. Tama po kayo riyan, Padre. Padre Damaso, hindi niyo kilalang lubusan ng aking ama. Hindi siya masamang tao. Crisostomo, huwag kang magpadalos-dalos. Maraming mga taong nanonood. Sa kabila ng kanyang mabuting layunin, hindi basta-basta matitinag ang lumang sistema. Ang mga walang kalaban-laban ay pinapahirapan. Ang mga matapang ay pinapatahimik. Crispin! Ginawa niya sa anak ko! Crispin! Sa madilim na panig ng bayan, maraming inapi, ngunit hindi lahat ay handang lumaban. Dahil tanging nakakapasok lamang sa iyong tahanan ay isang pilantod. Wala ka dapat ipagmalaki. Sa ka lamang labandera noon. Di ba ako nagkakamali? Ako nga ba ang hindi dapat magmalaki? O ikaw at ang asawa mong pilay? Na isa ring magpagpanggap dahil isa raw siyang doktor. Isa ka nga bang doktor, Don Tiburcio? Hindi! Hindi maaari! Hindi ako kalaban ng bayan. At ako ay isang Pilipino, nangangarap din sa pagbabago. Pag-asa pa, kaibigan. Hindi dito matatapos ng laban. Ngunit ang pag-asa ay tila usok lamang sa hangin. Hindi lahat ng bayani ay nabubuhay upang makita ang kanilang tagumpay. Sa huli, ang pag-ibig ay natalo ng kapangyarihan. Ngunit ang apoy ng pagbabago ay hindi kailanman tuluyang mamamatay. Sa kasalukuyang panahon, patuloy pa rin ba tayong lumalaban o nananatili tayong tahimik sa harap ng pangapi sa ating bayan? Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa.
kayang sakdal dila.